From now on, you are mine. Paulit-ulit kong naririnig sa aking isipan ang mga salitang iyon ni Rodrigo Navarro. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin niya sa mga salitang iyon, ngunit hindi ko iyon nagugustuhan. Nararamdaman ko pa rin ang marahas niyang mga halik. Parang ang bahagyang namamaga ang ilalim na labi ko dahil doon. Jane, sabihin mo lang kung may ginawa sa iyo, yon. I-report natin agad, nag-aalalang sabi ni Lawrence. Tulalang nakaupo lang ako sa may kainan namin habang silang tatlo ay nililigpit ang mga ginulo ng tatlong lalaki kanina. Maingay pa rin sa labas dahil sa ginagawang maghahalughog ng mga tauhan ni Rodrigo Navarro. Ramdam ko ang takot sa mga sigaw ng mga estudyante sa labas. Sino bang hindi matatakot sa mga kalalakihang may dala-dala pang baril? Para silang sasabak sa jera kahit nasa eskwelahan lang naman. Kanino? Paano? Governor si Rodrigo Navarro. Ano ang magagawa natin, diskumpiyadong sabi ko. Bumuntong hininga si Lawrence at lumapit sa akin. Kahit ano na pwedeng makatulong sa atin. Napangisi lang ako at iling-iling na tiningnan siya. Walang makatutulong sa atin. Tumayo na ako at pinunasan ang mga luha ko. Kung iiyak lang ako rito ay walang mangyayari sa akin. Hindi ako papayag na angkinin ng kung sino man. I am his. No. Ako ang nagmamay-ari sa akin at walang sino man o anuman ang pwedeng umangkin sa akin. Mas maigi pa ang maglinis na lang tayo. Tumulong na ako sa kanila. Iginilid ko ang mga damit kong nasa taas ng kama ko at inumpisahan iyong itupi. Naramdaman ko na nakatiig sila sa akin kaya napabuntong hininga ako. Ayos lang ako. Ano ba kayo? Ano ba kasi ang ginawa niya sa iyo noon nang pinalabas niya ako? Tanong ni Lana. Hindi ako agad nakasagot. Huminga lang ako ng malalim at tumitig sa mga damit ko. Kung iisipin ay muntik na niya akong gahasain. Pinilit niya akong hinalikan kahit na ayaw ko naman. Hindi ba aktong panggagahasa na iyon? Pwede ko itong isumbong. Pero saan? Sa mga pulis? Sigurado ako na hawak ni Rodrigo Navarro ang mga pulis. Ano ang isusumbong ko sa kanila? Umiling ako. Wala. Bibilisan niyo na at may pasok pa tayo. Pinilit ko na silang hindi pansinin kahit naramdam ko pa rin ang mga titig ng mga kasama ko. Alam kong nag-aalala lang sila sa akin pero hindi ko naman sila pwedeng idamay. Kung ano man ang rason ni Rodrigo Navarro ay hindi ako padadaig sa kanya. Lalaban ako kahit na ako ay mamatay pa kagaya ni James. Lumipas ang mga oras ay natapos na namin ang aming pagliligpit. Nawalan kami ng klase noong umaga dahil sa nangyari kaya pati ang kwarto nila Lawrence ay iniligpit na rin namin ni Lana. Tinulungan namin sila sa pagtutupi ng mga damit at pagwawalis sa loob. Pagkatanghali ay bumili na lamang sila Lawrence ng pagkain namin sa labas dahil may pasok na kami sa hapon. Natapos na ang pamemberwisyo ng mga tauhan ni Rodrigo. Ano kaya hinahanap nila, no? Nagtatakang tanong ni Lana. Baka tungkol doon sa video na kumalat kagabi, ani Carlo. Napatigil ako sa pagsubo at tumingin kay Carlo. Ano ng video? Tanong ulit ni Lana. Hindi niyo pa ba napanood? Teka. Tumigil si Carlo at kinuha ang cellphone. Mayroon itong pinindot-pindot doon at ilang sandali pa ay may narinig na kaming tunog. Muli akong kumain at ni hindi man lang tiningnan ang cellphone ni Carlo. Alam ko ang video na iyon dahil ako ang gumawa noon. Parang gusto ko ng pagsisihan ang ginawa ko dahil mukhang dahil doon ay napalapit sa akin si Rodrigo Navarro. SV. Siya yung bangkay doon sa dump site, gulat na tanong ni Lana. At mukhang estudyante pa ang nakakita noon tapos damay pa tayo dahil dito nag-aaral, ani Lawrence. Bigla akong nakaramdam ng konsensya. Totoo naman. Kung hindi na siguro ako nangialam ay hindi na ito mangyayari pa. Ang tanga ko. Bakit ba nagpi-feeling bayani pa ako? Uminom na ako ng tubig at tumayo. Nawalan na ako ng gana kaya hindi ko naubusin ang pagkain ko. Pero hindi pa ako nakakaalis sa pwesto ko ay bigla kaming nakarinig ng malakas na mga pagkatok. Sunod-sunod iyon na para bang gusto nang sirain ang pinto. Ako na, ani Lawrence at tumayo. Muli kong inilapag ang plato ko sa lamesa at sinundan ng tingin si Lawrence. Panay ang dasal ko na sana ay ibang tao lang iyon. Okay na sa akin kung mga tauhan iyon ni Rodrigo, wag lang siya mismo.
Ngunit noong bumukas iyon ay agad na nanginig ang tuhod ko. Napakapit ako sa balikat ni Lana at napalunok. Shit, mahinang sabi ni Lana at napatigil din sa pagkain. Agad namang kinuha ni Carlo ang kanyang cellphone at pinatay iyon noong makita si Rodrigo sa may pinto. Tiningnan ako ni Rodrigo. Gusto ko nang malusaw ngayon din pero pinatapang ko ang mga tingin ko sa kanya. Gov! Ano pong kailangan nyo? Magalang na tanong ni Lawrence, kahit nasalubong ang kilay nito na nakatitig kay Rodrigo. Jane! Let's go, utos ni Rodrigo sa akin imbes na sagutin si Lawrence. Napatingin sa akin si Lawrence na puno ng pagtataka. Umiling ako. Hindi ako sasama sa iyo. Pinatapang ko ang boses ko kahit na nangangatal na iyon. Ayaw kong sumama sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang gagawin niya sa akin. Patayin niya na lang din ako rito kaysa dalhin niya pa ako sa kung saan. Ngumisi si Rodrigo at humakbang papasok ng kwarto namin pero agad siyang hinarang ni Lawrence. Agad na napatayo sina Carlo at Lana noong may sumulpot na dalawang lalaki sa likuran ni Rod at itinutok kay Lawrence ang baril. Kumapit sa braso ko si Lana. Jane. Ano nang nangyayari? Diyos ko. Ayaw ko pa mamatay. Napalunok ako at tiningnan si Rodrigo. Ano bang kailangan mo? Kung ano man ang hinahanap nyo ay wala iyon sa akin. Please. Tigilan mo na ako, naiiyak kong sabi. Umalis na kayo, Gov. Hindi tama itong ginagawa nyo, may pagbabantang sabi ni Lawrence. Tiningnan ito ni Rodrigo at nagulat ako noong bigla niyang sinakal si Lawrence. Higit na mas matangkad si Rodrigo at malaki ang katawan kay Lawrence, kaya walang kahirap-hirap nitong ipininid sa dingding. Agad na hinawakan ni Lawrence at kamay ni Rodrigo at sinubukang kumawala. Pero lalo lamang humihigpit ang hawak ni Rodrigo sa liig nito. Napaluha na ako. Itigil mo yan, sigaw ko at naglakad papalapit sa kanila. Hinawakan pa ni Carlo ang kamay ko ngunit iwinaksi ko iyon. Tama na. Hinawakan ko ang braso ni Rod at sinubukan itong tanggalin. Napasigaw ako sa sakit noong hinawakan niya lang ang buhok ko sa likod at inilayo kay Lawrence. Jane, magkasabay na sabi ni Carlo at akmang lalapitan ako, ngunit sa kanila naman itinutok ng mga tauhan ni Rodrigo ang baril kaya umatras sila. Aalis na ba tayo o may kailangan pang mamatay rito? Tanong ni Rodrigo. Napahagulhol na ako. Sunod-sunod akong tumango habang hawak-hawak ang kamay niyang nakakapit sa buhok ko. Sasama na ako. Please. Iwag mong saktan ang mga kaibigan ko. Jane. Diyos ko, hagulhol ni Lana. Good. Binitawan kami ni Rodrigo. Agad na bumagsak si Lawrence sa sahig at umubo-ubo. Lawrence. Nilapitan ko siya at hinawakan sa braso. Huwag kang sumama, Jane. So. Halika na, maotoridad na sabi ni Rodrigo at hinawakan ako sa braso. Hinilanan niya ako palabas ng kwarto namin. Wala akong nagawa kundi umiyak habang kinakalagkad niya papalabas ng building. Panay ang pagmamakaawa ko na may tumulong sa akin, ngunit nanatiling nakasara ang mga pinto ng mga katabi naming dorm. May mga nakasasalubong kaming mga guro, ngunit lahat sila ay nag-iiwas lamang ng tingin sa amin. Napahagulhol na lamang ako habang hinahayaan si Rodrigo Navarro na gawin ang kanyang gusto. Wala akong tigil sa pag-iyak habang nagbabiyahe kami. Hindi ko alam kung saan niya ako dadalhin dahil wala rin namang sinasabi si Rodrigo. Nakasiksik lang ako sa gilid ng kotse. Sinubukan ko nga iyong bukas ngunit nakalock iyon. Napigtad ako noong biglang ipinatong ni Rodrigo ang kamay niya sa kaliwang hita ko. Agad ko iyong tinanggal at mas sumiksik pa sa gilid. Ano nang ginagawa mo? Ano ba ang kailangan? Nahihintakutan kong tanong. Tumingin sa akin si Rodrigo. Nangilabot ako agad noong makita ko ang pagnanasa sa kanyang mga mata. Bumaba ang kanyang mga tingin sa katawan ko, kaya lalo akong nakaramdam ng pagkailang. Lalo akong napaiyak. Wala pa man siyang sinasabi, ngunit parang alam ko na kung ano ang balak niyang gawin. Napakalamig ng mga titig niya na lalong nagpapanginig ng laman ko. Gusto ko nang bumaba ng sasakyang ito. Bakit ba parang takot na takot ka sa akin? Hindi ba dapat matuwa ka dahil nasa loob ka ng sasakyan ko kasama ako? A lot of women want to be in your position. Hindi makapaniwalang tiningnan ko siya. Hindi ko gugustuhin na mapalapit sa'yo.
Halang ang kaluluwa mo, sigaw ko. Biglang naging matalim ang mga tingin niya sa akin. Napadaing na lang ako noong bigla niyang hinawakan ang likod ng ulo ko. Parang mahuhugot na ang mga buhok ko dahil sa mahigpit niyang pagkapit doon. Ano nang sabi mo? Maihimig ng pagbabantang tanong niya. Pilit kong sinalubong ang mga titig niya. Ikaw ang pinakamasamang taong nakilala ko. Mas lalo kong napahiyaw noong bahagya niya pang hinila ang buhok ko. Hinawakan niya pa ang baba ko at inilapit ang mukha sa akin. Napasinghap ako noong tumama sa akin ang mainit niyang hininga. Amoy na amoy ko ang sigarilyo mula sa kanyang bibig. Biglang siyang umiti na lalong nagbigay ng kilabot sa akin. Really? Don't worry. Hindi naman ako masama sa kama, makahulugang sabi niya. Nanlaki ang mga mata ko. Ano ang ibig mong sabihin? Kinindatan niya lang ako at marahas na binitawan. Doon ko lang napansin na tumigil na ang sasakyan sa tapat ng isang malaking bahay. Napasinghap ako noong makita ko ang ilang mga kalalakihang nakatayo sa gilid niyon. Lahat sila ay may hawak na mahahabang baril. Bumaba na si Rodrigo sa sasakyan at umikot. Bababa rin sana ako, ngunit biglang bumukas ang pinto na katabi ko at may humila sa akin pababa. Agad akong nagpumiglas mula sa pagkakahawak ng dalawang lalaki. Bitawan niyo ako. Saan niyo ako dadalhin? Umiiyak na sabi ko. Boss Rod, saan namin to dadalhin? Bitawan niyo. Ako na ang bahala sa kanya, utos ni Rodrigo. Agad akong binitawan ng dalawa. Hinihingal na umatras ako at inilibot ang paningin sa paligid. Maganda ang dalawang palapag na bahay. Kagaya niyon ang mga bahay noon na mararangya. Pero kahit na ano ng ganda niyon ay kinikilabutan pa rin ako sa mga taong nakapaligid. Lahat ng mga lalaking nakikita ko ay maihawak na mga baril. Lahat sila ay nakangisi sa akin at puno ng pagnanasa sa mga mata. Niyakap ko ang aking sarili at lalong napaluha. Biglang may humawak sa braso ko at hinila na ako papasok sa loob. Bitawan mo ako. Parang awa mo na. Pilit kong inalis ang pagkakahawak sa akin ni Rodrigo. Ngunit dahil sa mas malaki siya sa akin at mas malakas ay halos kalagkarin na niya ako. Kahit na madapa-dapa na ako ay hindi pa rin siya tumigil sa paglalakad. Nanlaki ang mga mata ko noong may nakita akong matandang babae na nasa may sala. Gulat siyang nakatingin sa amin at kitang-kita ko ang awa sa kanyang mga mata. Tulungan niyo po ako. Please, sigaw ko pero hindi siya kumilos. Nag-iwas siya ng tingin kaya wala akong nagawa kundi ang magpahila na lamang kay Rodrigo. Wala na. Siguro ay wala na nga talaga akong pag-asa. Kung ano man ang kanyang gagawin sa akin ay siguro tanggapin ko na lang. Pero bakit? Wala naman akong ginawang masama sa kanya. Siguro nga ay mali na isiniwalat ko ang katotohanan tungkol sa kasamaan niya. Pero ay nararapat lang iyon sa kanya. Halang ang kaluluwa niya kaya dapat malaman ng mga tao na hindi siya mabuting tao. Ngunit bakit parang ako pa ang napaparusahan? Dinala ako ni Rodrigo sa isang malaking kwarto na may malaking kama sa gitna. Agad niya akong itinulak doon kaya napasubsob ako sa malambot na kama. Tumihaya ako agad at hinanap ng mga mata ko si Rodrigo. Nakatayo sa harapan ko habang malamlam ang mga matang nakatitig sa akin. Napasampa ako agad sa kama at umatras habang hindi inilalayo ang mga titig ko sa kanya. Parang awa mo na po. Wala akong ginawang masama sa iyo. Niluwagan ni Rodrigo ang kanyang necktie na nagpaalarma sa akin. Wala nga, Anya. Isa-isa niyang tinanggal ang pagkakabutons ng kanyang polo. Ano nang ginagawa mo? Nahihintakutang tanong ko. Napatigil ako sa pag-atras noong tumama na ang likod ko sa headboard. Actually meron, Jane. Hinubad na niya ang suot na polo at tumambad sa akin ang kanyang katawan. Napaiwas ako ng tingin noong makita ko iyon. Siguro kung ibang babae ay mamamangha sa katawan nito. Ngunit ako, hindi. Kinikilabutan ako sa pwede niyang gawin sa akin sa kwartong ito. You mesmerized me. Hindi ko alam kung ano ang ginawa mo sa akin, pero mula noong makita kita ay hindi na kita nakalimutan. Napakunot ang noo ko at muling tumingin sa kanya. Napalunok ako noong makita kong tinatanggal na niya ang kanyang sinturon. Dahil doon ay ginagawa mo to sa akin. Bakit ako pa? Muli akong napaiyak. Hindi ko maunawaan ang sinasabi niya.
Dahil sa namangha siya sa akin ay kinuha na niya ako nang hindi ko naman gusto. Pinunasan ko ang mga luha ko at mas nagsumiksik sa unahan ng kama. Nanlaki ang mga mata ko noong makita kong wala ng suot na pantalon si Rodrigo. Nakasuot na lamang siya ng itim na boxer shorts at bakat na bakat ang isang malaking bagay sa loob niyon. Nataranta na ako at tumingin sa gilid ko. Hindi na ako bata para hindi pa malaman kung ano ang kanyang ginagawa. Bababa na sana ako ng kama sa gilid, ngunit bigla kong naramdaman ang paglundo ng kama. Pagkatapos ay may humila sa akin kaya napahiga ako. Ano nang ginagawa Nahawakan ko ang kamay ni Rodrigo noong hinawakan niya ako sa may baba. Hindi niya ako sinasakal, ngunit medyo nahirapan ako sa paghinga dahil sa medyo mahigpit ang kanyang pagkakahawak. Nakapatong na rin siya sa may tiyan ko kaya ramdam ko ang bigat niya. Lumipat ang kamay niya sa pisngi ko at bahagya iyon pinisil. This face. Hindi ko rin alam kung bakit. But I want you mine, Jane. Simula ngayon ay akin ka na. Hindi ka na pwedeng lumapit pa sa ibang mga lalaki. Or else, I will kill them in front of you, banta niya. Napakasama mo talaga. Hayop ka, pilit kong sabi. Binitawan niya ako at hinawakan ang mga kamay ko sa magkabilang gilid ko. Sinubukan kong kumawala sa kanya, ngunit masyado siyang malakas. Halos mapigil ko ang hininga ko noong unti-unti niyang ibinaba ang kanyang mukha. Tumigil siya noong gahibla na lang ang layo ng kanyang bibig sa akin. Please. Huwag mong gawin to, pagmamakaawa ko. Ngunit mumisi lang siya at mas lalong nagdilim ang mukha. Tuluyan na niyang inabot ang aking labi ang mariin akong hinalikan. Noong una ay hindi ako nakagalaw dahil sa gulat. Mariin at mapupusok ang bawat mga halik niya sa akin. Tila ba ay gutom na gutom siya. Napaungol ako noong may maramdaman akong hapdi sa aking labi. Doon ay muli akong nagpumiglis at pilit na kumawala sa pagkakahawak niya. Iniikom ko lang ang aking bibig noong maramdaman ko na ang dila ni Rodrigo na parang ahas na nagpupumilit sa bibig ko. Bigla siyang lumayo sa akin at sinampal ako ng malakas sa kanang pisngi. Napanganga ako at napatingin sa gilid ko. Pakiramdam ko ay namanhid ang buong mukha ko at sandali akong nabingi dahil sa kanyang ginawa. Noong makabawi ako ay nasapo ko iyon at napaiyak ako. Hayop ka. Hindi pa man ako nakakabawi ay bigla naman akong hinawakan sa leeg ni Rodrigo. Hindi iyon mahipit ngunit kusa nang naging paisa-isa ang paghinga ko. Diyos ko! Bakit sa akin nangyayari to? Agad akong tumingin sa gilid noong nakita kong muling bumababa ang kanyang mukha. Huwag ka nang lumaban pa kung ayaw mong masaktan lalo. Patayin mo na lang ako. Hindi ba ganun ka? Patayin mo na lang ako. Sinalubong ko ang kanyang mga mata. Nakita kong nanlisik iyon kaya humigpit ang kanyang pagkakahawak sa leg ko. Agad kong nahawakan ang kanyang kamay at sinubukang huminga. Heto ba? Ito ba ang gusto mo, ha? Ibibigay ko, sigaw niya. Binalot ako ng takot noong makita kong biglang naging mabagsik ang mukha ni Rodrigo. Napanganga ako noong unti-unting napigil ang paghinga ko. Para akong unti-unting nalulunod dahil sa kanyang ginagawa. Sinubukan kong alisin ang pagkakahawak niya sa akin, ngunit unti-unti nang nanlalabo ang paningin ko. Ilang sandali pa ay bigla akong binitawan ni Rodrigo at umalis sa ibabaw ko. Napaubo-ubo ako agad. Gumapang ako sa gilid ng kama, ngunit muli niyang hinawakan ang buhok ko at hinila pahiga ulit. Hapong-hapon na ako at wala nang maiiyak. Jane Acosta. Hindi ba sa Cavite nakatira ang pamilya mo ngayon? General Trias to be exact. O gusto mo pa bang sabihin ko kung saang barangay at subdivision sila nakatira? Natigilan ako sa kanyang sinabi at muling napatingin sa kanya. Paano niya nalaman kung nasaan ang pamilya ko? Para akong kinuryente noong hinaplos niya ng marahan ang pisngi ko. Kung ako sa'yo, susunod ka na lang sa gusto ko. Bigla niyang hinawakan ang pisngi ko at marahang pinisil iyon. Inilapit ni Rodrigo ang kanyang bibig may tainga ko. Let me own you and I will give you everything, anya at biglang dinilaan ang tainga ko. Napapikit ako ng mariin at muling tumulo ang mga luha. Hindi na ako sumagot sa kanya at tahimik na umiyak na lamang. Muli kong naalala ang bangkay ni James. Ang mga larawan sa files ni James. Muli kong naalala kung gaano kahalang ang kaluluwa ni Rodrigo Navarro. Paano ako lalaban kung pati ang pamilya ko ay pinagbabantaan na niya?
Sa sama niyang tao ay hindi malabong hindi niya sila saktan. Ang hindi ko lang maunawaan ay kung bakit pati ako pa. Bakit ako pa? Marahan na binitawan ni Rodrigo ang pisngi ko. Napasubsob ulit ako sa kama noong pinadapa ako ni Rodrigo. Wala na akong nagawa pa at hinayaan na lamang siya sa kanyang gagawin. Agad niyang hinila ang suot kong pang-ibaba. Hindi na ako umangal at lalong napaiyak na lamang. Inangat niya ang balakang ko at pinatukod ang mga tuhod ko. Pakiramdam ko ay mawawasak na ang dibdib ko sa sobrang bilid ng pagtibok ng puso ko. Takot na ako, ngunit wala akong magawa kundi ang umiyak na lamang. Pinilit ko na lang isipin na matatapos din ito. Pagkatapos ay titigilan na niya ako. Sana ay tigilan na niya ako. Napasinghap ako at napakapit ng mahigpit sa kobre, kama noong maramdaman ko ang kamay niya sa bukana ko. Agad ako nakaramdam ng pandidiri noong maramdaman kong hinaplo-haplos niya iyon na parabang binabasa. Ilang sandali pa ay napaungol na lamang ako, kasabay ng pag-iyak ko, noong maramdaman kong may tumusok sa perlas ng silangan ko. Kumapit si Rodrigo ko sa baywang ko at nag-umpisang kumilos. Masakit, hiyaw ko at sinubukang itulak siya mula sa likod ko. Ngunit mas bumilis lang ang pagkilos ni Rodrigo. Hinawakan niya pa ang mga kamay ko at hinila iyon. Parang nabanat ang buong buto ko dahil sa kanyang ginawa. Idagag pang mahapdi at masakit ang bawat paggalaw niya sa likod ko. Ito ang unang beses na may gumalat sa akin, kaya para akong tinutusok ng matigas na bagay sa aking ibaba. Sa bawat pagpasok niya ay napapahiyak ako sa sakit dahil pakiramdam ko ay umaabot na iyon sa kaloob-looban ko. Para ding pinupunit ang balat ko. Binitawan niya ang aking mga kamay at pinasadig sa kanyang dibdib. Lalo akong napaungol sa sakit dahil mas naipasok niya sa akin ang kanyang pagkalalaki. Mahigpit na humawak ako sa braso niya habang patuloy siyang gumagalaw. Hinawakan niya ako sa lieg at isinandig ang ulo ko sa kanyang dibdib. Naramdaman kong hinalikan niya ako sa pisngi at dinilaan mula sa lieg papunta sa tuktok ng tainga ko. Ang isa niyang kamay ang ipinasok niya sa loob ng blouse ko at agad na minasahe iyon. Impit na napaiyak ako noong unti-unti na akong nakakaramdam ng sarap dahil sa kanyang ginagawa sa akin. Nandidiri ako sa sarili ko dahil sa bawat paghaplos niya sa akin ay nagugustuhan ko iyon. Sa bawat halik niya at paglabas-masok sa akin, ay unti-unting nagpapatirik sa mga mata ko. Hindi ko ito gusto ngunit bakit parang unti-unti akong nasasarapan? Tulala ako habang nakasiksik pa rin sa headboard ng kama ni Rodrigo. Hindi ko na malaman kung saang parte ng katawan ko ang masakit. Pakiramdam ko kasi mula sa ulo hanggang talampakan ay nasasaktan ako. Ihahatid ka ng tauhan ko mamaya-maya. Ipapasundo na lang kita ulit kapag kailangan kita. Anya habang nagsusuot ng pantalon. Gigil na tiningnan ko si Rodrigo. Ano nang akala mo sa akin? Bayarang babae, galit na sigaw ko. Ito ang una at huling beses na masasaktan mo ako. Biglang tumingin sa akin si Rodrigo. Napalunok ako noong unti-unti siyang lumapit sa akin. Nag-iwas ako ng tingin dahil hindi ko matagalan ang mga titig niya sa akin. Napakalamig niyon at wala man lang kabuhay-buhay. Napasinghap ako noong bigla niyang hinawakan ang baba ko at pinaharap sa kanya. Napaungol ako agad noong makaramdam ako ng hapdi sa pisngi ko. Sa higpit ng pagkakahawak niya ay parang masisira na ang pangako. Napaluhod ako dahil bahagya niya akong hinila, kaya nabitawan ko ang pagkakahawak ko sa kumot na tumatakip sa hubad kong katawan. I will do everything I want to you. Whether you like it or not. You are mine now, Jane Acosta. Pakiramdam ko ay nagtayuan ang buhok ko sa batok dahil sa kilabot. Muling nanginig ang katawan ko sa takot at naluha na lamang. Ang sama-sama mo. Isinusumpa kita, Rodrigo Navarro, pilit kong isinigaw iyon. Pero mas humigpit lang ang pagkakahawak niya sa pisngi ko. Ilang sandali niya akong tinitigan bago pabagsak na itinulak ang pahiga sa kama. Napasigaw ako noong bigla niyang hinila ang paa ko at pinaupo sa gilid ng kama. Sa bawat kilos niya ay pakiramdam ko palagi mapapahamak ako. Napakislot ako noong sinapo niya ang pisngi ako at marahang hinaplos iyon. Maganda ka, Jane. Ibang-iba ka sa mga babaeng nakakasama ko. Napausod ako ng kaunti noong bigla siyang tumalungko kapantay ng mukha ko. Bumaba ang mga mata niya sa katawan ko kaya muli akong nangilabot.
Tatakpan ko sana dibdib ko, ngunit bigla pinigilan niya ang kamay ko at inilagay sa mailikuran ko habang mahigpit na hawak. Napapikit na lamang ako noong ibinuka niya ang mga hita ko at pumwesto roon. Oh, please. Napahagulhol ako noong bigla niyang isinubo ang isang dibdib ko at diniladilaan. Binalot ako ulit ng takot at nagpumilit na kumawala sa kanya, ngunit masyado siyang mas malakas kaysa sa akin. Nandidiring na paungol ako noong dinilaan niya ang gitna ng dibdib ko pataas sa aking leg. Ayaw ko na. Pakiramdam ko ay ang dumi-dumi ko na dahil sa kanyang ginagawa. How I love it when you moan, mabagal na sabi niya. Hinalikan niya ang leg ko. I'll save it for later. I'll make sure we will have more fun later, anya at sinakop ulit ang labi ko. Sandali lang iyon at muli niya akong binitawan. Agad akong napaakyat sa kama at umiiyak na tinakpan ang katawan ng kumot. Na para bang makatutulong iyon para hindi na ako makita ni Rodrigo. Fix yourself at ipapahatid na kita. Hindi ako kumilos. Hinintay ko munang makalabas siya bago ako gumalaw. Nagmamadaling pumunta ako sa banyo at doon sumuka ng sumuka kahit wala namang mailabas ang bibig ko. Nandidiri ako sa sarili ko. Nilapastangan niya ako. Hindi lang siya mamamatay tao kundi isa ring rapist. Hindi ako makapaniwala na may isang taong kagaya niya. At ako pa ang naging biktima niya. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa paulit-ulit niyang gawin sa akin. Hindi nagtagal ay may kumatok sa kwarto. Nakabihis na ako at tulalang nakaupo pa rin sa gilid ng kama. Ni hindi ko nang naisip pang ayusin ang buhok ko dahil para na akong nawalan ng gana sa buhay. Kanina noong makita ko ang sarili ko sa salamin ay may pasa ako sa gilid ng labi ko. Namumugto rin ang mga mata ko. Siguradong mag-aalala sa akin sila Lana kapag makita nila ako. Ma'am. Nasa baba na magsusundo sa'yo. Napatingin ako sa gilid ko noong marinig ko ang boses ng isang matandang babae. Siya iyong nakita kong babae kanina noong hinihila na ako ni Rodrigo papaakyat ng bahay. Muli akong tumingin sa harapan ko. Palagi niya ba itong ginagawa? Mahilig din siyang mang-abuso ng mga babae, tanong ko. Matagal bago ito nakasagot. Narinig ko pa ang pagbuntong hininga niya. Alam kong hindi ka maniniwala. Pero mabait naman si Sir Rod. At ikaw ang unang babae na dinala niya rito sa kanyang silid. Kahit ako ay hindi nakakapasok dito nang hindi niya alam. Hindi makapaniwalang napangisi ako. Tiningnan ko siya. Nakikita mo ba ang hitsura ko? Dapat bang magpasalamat ako sa ginawa niya sa akin dahil mabait naman siya sa inyo, naluluhang sabi ko. Agad na nag-iwas ng tingin ang matanda. Ganyan ba kayo rito? Nagbubulag-bulagan sa mga masasama niyang ginagawa? Mas maigi po kung bumaba na tayo para makauwi ka na. Mabilis kong pinunasan ang luha ko at tumayo na. Napangiwi pa ako noong humakbang ako dahil biglang humapdi ang perlas ng silangan ko. Tumigil ako at napapikit ng mariin. Pinigilan kong mapaiyak ulit dahil sa hapdi. Noong makabawi ako ay pinilit ko ng maglakad habang nakakuyom ang mga palad. Hindi ko na nakita si Rodrigo sa ibaba. Tanging ang mga lalaki lamang kanina na may hawak na mahahabang baril. Nakatatakot ang kanilang mga tingin na para bang kakainin ako ng buhay. Hinding-hindi ko kakayanin ang makulong sa bahay na ito. Sumakay ako sa kotseng nakabukas ang pinto. Iyon pa rin ang sinakyan namin kanina. Tahimik lang ako sa buong bayahe hanggang sa makarating na kami ng school. Inayos ko pa muna ang buhok ko na medyo magulo pa rin at ang suot ko. Nakaskirt na ako at t-shirt lang dahil naghahanda pa lang ako papasok sa school kanina noong kinuha ako ni Rodrigo. Huminga ako ng malalim at bumaba na ng sasakyan. Nakatungo lang ako habang naglalakad papunta sa dorm namin. Ramdam ko ang mga titig ng mga schoolmates ko kaya pinilit kong hindi mag-angat ng paningin hanggang sa makarating na ako sa building namin. Halos liparin ko na ang papunta sa kwarto namin ni Lana. Nakahinga ako ng maluwag noong hindi nakalock ang pinto kaya dire-diretso akong pumasok doon. Gulat na napatingin sa akin si Lana na nakaupo sa kama. Jane! Diyos ko! Ano nang nangyari sa iyo? Agad siyang tumayo at nilapitan ako. Yumakap ako agad sa kanya at doon humagulhol ng humagulhol. Niyakap din ako ni Lana ng mahigpit at hinagod ang likuran. Inirape niya ako, Lana. Ang sama-sama niya.
Napalo ni Clarixto ang kanyang lamesa noong marinig ang balita sa kanya ng kanilang mga tauhan. Ang bobobo nyo! Imposibleng wala kayong nakita, galit na sigaw niya. Agad na nagsitunguan ang ilang kalalakihang nakatayo sa kanyang harapan. Ibinalita ng mga ito na walang nakitang kakaiba sa mga kwartong kanilang hinalughog. Wala silang nakitang kahit na anong bagay na pwedeng magbigay ng kaugnayan sa video na kumakalat ngayon sa internet. Mabuti na lamang ay hawak nila ang mga pulis sa buong Samar, kaya walang kahit na sino man ang nag-imbestiga sa kanila ngayon. Kumakalat ngayon ang video ng lalaking ipinaligpit ng kanyang pamangkin si Rodrigo Navarro. Si Clarixto mismo ang nakakita sa lalaking iyon dahil siya ang bumaril dito noong gabing iyon. Hindi niya akalain na nagawa pa nitong mag-video at mayroon palang tinatagong video. Sigurado si Clarixto na nasa loob lamang ng universidad nila ang kung sino mang nag-upload nyon. O wala po talaga, sir. Lahat ng kwarto ay tiningnan namin ngunit wala kaming nakita. Kasama pa nga po namin si Boss Rod kanina, nakatungong paliwanag ng isang tauhan nila. Naikuyom ni Clarixto ang kanyang palad. Hindi pwedeng hindi nila malaman kung sino ang nag-upload nyon. Kailangan nila itong mahanap para mapatahimik ito dahil sigurado siyang may alam na yon. Nasaan ba si Rod? Bakit kanina ko pa hindi nakikita? Tanong niya sa mga tauhan, ngunit lahat ng ito ay nagsitunguan lang. I'm here, uncle, nakangiting sabi ni Rod habang naglalakad papasok ng kwarto. Napakunot ang noo ni Clarixto noong makita niya ang masayang mukha ng pamangkin. Ang aliwalas ng mukha nito ngayon. Samantalang 5 tauhan nila ngayon ang nasa ospital dahil nabugbog nito noong mapanood ang video ni James. What's the problem? What's the problem? Are you really asking me what's the problem, Rod? Your name is at risk. Nakalimutan mo na bang ikaw ang gobernador ng lugar na to? Sermon ni Clarixto sa pamangkin. 30 anyos na ito ngunit pero hindi pa rin nagsiseryoso. Kahit na ito ang tumatayong gobernador ng lugar nila, ay halos siya pa rin ang gumagawa ng mga trabaho nito. Kahit ang ilang negosyo nila ay siya halos ang may hawak. Walang ibang ginagawa si Rod kundi ang gawin ang gusto nito. Hindi naman yun problema kay Clarixto dahil mas gusto niyang ganoon ang ginagawa ng pamangkin. Ang kanya lang ay pangalagaan pa rin ito ang pangalan nila. Relax, uncle. Lalo kang tatanda niyan eh. Don't worry. Naupo si Rod sa sofa at tiningnan ang ilang tauhan. Call the man in the other room. I need his report now, utos ni Rod. Whose man? Nasa mundo na tayo ng internet, uncle. I hired some hackers to hack the accounts of the poster. Malalaman natin agad kung sino yon. Napataas ang kilay ni Clarixto. Good. Masyado ka lang kasing kabado. Rod. Just care for you. You know that. Umisi si Rod at malamig na tiningnan si Clarixto. Don't worry. Hindi mawawala ang pera't kapangyarihan mo, uncle. Hindi ako mawawala, makahulugang sabi ni Rod. Napalunok si Clarixto at agad na nag-iwas ng tingin sa pamangkin. Kahit na hawak niya halos lahat ng kayamanan nito ay alam niyang hindi niya pa rin mahahawakan ang pamangkin. I'm just worried. Don't be. Look, he's here now. Ninuso ni Rod ang isang binatang may hawak na laptop. Naupo ito sa isang upuan at inilapag ang laptop sa kandungan. Tell us what you saw, utos ni Rod. Napalunok ang binata. Nag-aaral din ito sa universidad ni Rod. Magaling ito sa panghahack ng mga account sa internet. Madali lang ang pinapagawa ni Rod ngunit mas nangingibabaw ang takot sa binata dahil sa mga nakikita nitong baril sa paligid. Alam nitong hindi basta-bastang tao ang mga Navarro. Tumikhim ang binata. Nagawa po naming i-hack ang account ng nag-upload, Gov. Nabura na po namin ang mga video at na-block sa lahat ng social media, ani ng binata. Napakunot ang noo ni Rod. Nagtatakang tiningnan ng binata ni Rod. Ayon na po, sir. Malalim na humugot ng paghinga si Rod. Tinitigan niya sa mga mata ang binata na agad nanginig noong magkatitigan sila. That's it. Takot na tumango ang binata. That's it, Gov. I need to know who's the uploader, biglang sigaw ni Rod na nagpakislot sa binata. Lalong nagsitunguan ang ilang mga tauhan nilang nasa silid. Habang si Clarixto naman ay napabuga ng hangin. Tumayo si Rod at agad na kinwelyuhan ang binata. Aspaking need to know who is the uploader. Don't give me shits, galit niyang sabi.
Napapikit agad ang binata at pinagpawisan na. Sorry, Gov. Iyon lang talaga ang nakita namin. Nanlaki ang mga mata nito noong inundayan ito ng suntok ni Gov. Agad nitong inangat ang kamay at itinakip sa mukha. Pero nakuha namin ang address ng may-ari ng account, nanginginig na sabi ng binata. Napakunot ang noo ni Rod. Lumuwag ang pagkakahawak ni Rod sa kwelyo ng binata. What does it mean? Tanong niya. Binitawan niya ito. It means kapag mag-online ang may-ari ng account ay madedetect natin kung nasaan siya. Kaya kung sino siya, nanginginig na paliwanag nito. Tumayo ng maayos si Rod. Very good. You can leave. Nagmamadaling tumayo ng binata at halos takbuhin na ang paglabas ng silid. Kung alam lang nito na ganito ang mangyayari ay hindi na sana nito tinanggap ang alok ni Rod. Ngunit masyado itong nasilaw sa pera kaya kailangan nitong mahanap kung sino ang nag-upload. Naglakad naman si Rod papunta sa bar counter at nagsalin ng alak. Huminga siya ng malalim at pilit na kinalma ang sarili. Kagagaling niya pa lang sa pagpapasarap ngunit uminit agad ang kanyang ulo. Madalas ay hindi niya napipigilan ang sarili sa tuwing siya ay nagagalit. Sa tingin ng kanyang tiyuhin ay malaking problema iyon sa kanya kaya sinubukan siya noong ipagamot. Ngunit sa tingin naman niya ay mas nakatutulong iyon sa kanya. Kaya naman ay noong pinilit pa rin siyang ipagamot ng kanyang tiyuhin ay binugbog niya ang kanyang doktor. Magmula noon ay wala ng psychiatrist ang nagsubok na gamutin siya. Alam niyang may sakit siya. Pero wala siyang pakialam hanggat nagagawa niya ang lahat ng kanyang gusto. Maayos lang niya ang kanyang problema at mahanap ang nawawalang kayamanan niya. Pagkatapos niyon ay magiging maayos na ulit ang takbo ng kanyang buhay. Kasama si Jane Acosta. Wala sa sariling napangiti si Rod noong maalala si Jane. Hindi niya alam kung bakit labis siyang nahuhumaling sa dalaga. Ngunit mula noong makita niya ito ay hindi na niya ito nakalimutan. Mas lalo siyang nababaliw ngayon dito na kanya na itong natikman. Mukhang malalim ang iniisip mo, tanong ni Clarixto. Kinikilabutan siya habang pinapanood niya ang kanyang pamangkin. Alam niya na kapag ganito ito umakto ay mayroon itong ginagawa na hindi niya magugustuhan. Magmula noong mamatay ang mga magulang nito ay siya na ang nag-alaga sa binata. Kaya naman ay hindi na siya nagkaasawa at mas nag-focus sa pagtulong dito dahil sa dami ng negosyong iniwan ng mga magulang nito kay Rod. It's nothing. I need to go, ani Rod at lumabas na ng silid. Napabuntong hininga si Clarixto. Mas importante ngayon ang mahanap nila kung sino ang nag-upload ng video na yon. Hindi siya papayag na mawala ang kung anuman ang mayroon siya ngayon. Masyado na siyang maraming naisakripisyo kay Rod. Kaya hindi siya basta-basta babagsak ng ganito lamang. Dapat ireklamo na natin siya sa mga pulis. Hindi tama yung ginawa niya sa iyo, galit na sabi ni Lana. Sorry, Jane. Dapat talaga hindi na kita hinayaang sumama sa kanya, ani Carlo na maihimig ng pag-aalala. Nagpunta silang dalawa agad sa kwarto namin noong tinawag sila ni Lana pagkarating ko. Galit na galit si Lawrence at gusto nang sugurin si Rod, ngunit mariin ko siyang pinigilan. Napasinghot ako. At ano naman ang magagawa natin? Nangyari na to, sa tingin niyo ba may makikinig sa akin, naluluhang sabi ko. Pero hindi naman natin pwedeng hayaan na ganito ang ginawa niya sa iyo. Tingnan mo ang hitsura, ani naman Lawrence. Kaharap ko siya sa may kama. Tiningnan ko siya. Hindi ko makakayan kung pati kayo mapahamak ng dahil sa akin. Nakita mo naman ang ginawa niya sa iyo, hindi ba, ani ko? Paano to? Ano ang sasabihin natin kay tita kapag makita kang ganito? Nag-aalala pa ring tanong ni Lana. Hinawinoya ang buhok ko. Grabe ang ginawa niya sa iyo. Akala ko mabait siya. Hindi. Napakasama niya, Lana. Mas masahol pa siya sa demonyo. Muli akong napaiyak. Kaya please. Ihayaan niyo na. Siguro naman ay titigilan na niya ako ngayon. Tatahimik na lang ako kaysa pati kayo madamay. Ayaw ko rin mapahamak sila mama. Kaya please. Kalimutan na lang natin pakiusap ko. Niyakap ako ni Lana. Narinig kong suminghot-singhot din siya. Alam ko na sa kanilang tatlo ay labis na nag-aalala sa akin ngayon si Lana. Pero hindi ko kakayanin kung pati ang mga mahal ko sa buhay ay madadamay. Halang ang kaluluwa ni Rodrigo Navarro. Kaya sigurado ako na hindi niya sila sasantuhin.
Siguro naman ay tatantanan na niya ako ngayon. Hindi ako nakapasok kinabukasan dahil sa nangyari. Nawalan ako ng gana sa buhay at parang gusto ko na lamang magkulong sa kwarto namin. Akala ko babalikan ako ni Rodrigo pero hindi siya dumating. Na ipinagpapasalamat ko dahil akala ko ay tatantanan na niya ako. Ngunit noong ikalawang araw, hindi pa rin ako nakapasok ay nagulat na lang ako noong bigla siyang kumatok sa pinto namin. Jane, mahinang tawag niya sa akin na nagbigay ng kilabot sa akin. Nalanghap ko pa ang amoy ng alak sa kanyang hininga. Napalunok ako. Isasara ko sana ulit ang pinto, ngunit iniharang niya ang kanyang kamay. Ano nang kailangan mo? Umalis ka, sigaw ko. Biglang hinampas ni Rodrigo ang pinto kaya napaatras ako. Pumasok na siya sa loob at isinara iyon. Nakita ko pang inilock niya ang pinto kaya napaatras na ako. Tatakbo sana ako papunta sa kama ko, ngunit bigla niyang nahagip ang braso ko. Bitawan mo ako, tili ko. Ngunit hinila niya ako at niyakap mula sa likod. Nagsisipa ako at pilit na tinanggal ang pagkakahawak niya sa akin. Binuhat niya ako at ibinaba sa higaan ko. Agad akong gumapang papunta sa kabilang gilid. Ngunit dahil pang isahang higaan lang ang aking kama ay wala rin iyong kwenta. Ano ba ang kailangan mo? Hindi ba nakuha mo na ang gusto mo? Bakit tinugulo mo pa rin ako? Agad akong kinilabutan noong magkatitigan kami. Binasa niya ang kanyang labi gamit ang dila. Na para bang nakatitig siya sa isang pagkain. Nakalimutan mo na bang akin ka na? Mabilis akong umiling-iling. Hindi. Hindi ako sa iyo, Bigla niya akong hinila sa paa at sinampal. Umiiyak na napahiga ako sa kama habang nakalailay pa rin ang mga paa. Hindi ko alam kung bakit niya ito ginagawa sa akin. Pero hindi ako papayag na pagsamantalahan niya ulit ako. Sinapo ko ang aking pisngi at tiningnan siya. Ngunit napanganga na lamang ako noong makita kong may nakatutok na sa aking baril. Rod, Diyos ko! Napakasama niya talaga. Isinampa ko ang aking mga paa at dahan-dahang umatras. Please ihubad, malamig na utos niya habang unti-unti nang nagtatanggal ang zipper niya sa pantalon. Para akong biglang nanlambot sa kanyang sinabi. Umiling-iling ako. Parang awa mo na, Gov. Tama na pakiusap ko. Pero mas tumalim lang ang kanyang mga titig sa akin. Napapikit ako noong mas inilapit niya pa ang kanyang baril sa ulo ko. Wala akong nagawa kundi ang humagulhol. Bakit sa akin pa? Bakit ako pa? Hubad, pag-ulit niya na mayroon ng diin. Lumuhod ako agad at nagmamakaawang tiningnan siya. Parang awa mo na. Please. Hindi ako magsusumbong kahit kanino. Tama na, please. Hindi ko pinansin ang baril na nakatapat sa mukha ko. Umaasa ako na makikinig siya sa akin. Na kahit papaano ay may kaunting awa pa siyang ibibigay sa akin. Ngunit nagkamali ako. Bigla niyang hinawakan ang likod ng ulo ko at sinabunutan ang buhok ko. Pagkatapos ay idinikit sa lig ko ang hawak na baril. Parang sandaling humiwalay ang kaluluwa ko sa aking katawan dahil sa takot. Kapag sinabi kong hubad, hubad, sigaw niya na halos magpabingi sa akin. Nanginginig na tumango na lamang ako. Hindi ko alam kung ano ang ginawa kong masama para parusahan. Pero kung mayroon man ay humihingi na ako ng tawad ngayon pa lang. Diyos ko! Hindi ito ang buhay na pinagarap ko. Binitawan niya ako kaya napaupo ulit ako sa higaan ko. Kahit anong pakiusap ko sa kanya ay hindi na niya ako pinakikinggan. Kaya naman ay wala akong ibang napagpilian kundi ang sundin ang gusto niya. Pikit matang hinubad ko isa-isa ang mga suot kong damit at itinira lamang ang panloob ko. Napatungo ako agad at niyakap ang aking sarili. Hiyang-hiya na ako. Nagkaroon na ako ng karelasyon. Pero hindi ako pinilit ni Lawrence noon na may mangyari sa amin. Nirespeto niya ako dahil hindi pa ako handa. Take it all off. Muli akong napatingin kay Rodrigo. Please. Bakit ba palaging pinahihirapan mo pa ang mga sarili natin, Jane? Inilapag ni Rodrigo ang hawak niyang baril sa kama ni Lana. Pagkatapos ay bigla na lamang siyang sumampa sa kama at hinawakan ang mga kamay ko. Pinilit niya akong hiniga at hinubaran. Wala akong nagawa kundi ang umiyak na lamang. Gamit ang bra ko ay itinali niya ang mga kamay ko sa may ulunan ko.
Halos hindi ko na siya makita dahil nanlalabo na ang mga mata ko habang nakatitig sa kanya. Pero malinaw na malinaw kong nakikita ang matinding pagnanasa sa kanyang mga mata. Ilang sandali pa ay naramdaman kong ibinuka niya ang mga hita ko. Napapikit na lang ako ng mariin noong maramdaman kong may tumusok sa gitna ko. Lalo akong napahagulhol noong mag-umpisa na siyang maglabas-masok sa bukana ko. Napakadumi ko. Ang dumi-dumi ko na. Gusto ko siyang itulak. Paulit-ulit na sumisigaw ang isipan ko na huwag ko siyang hayaan na pagsamantalahan ako. Ngunit para bang kusa nang tumigil ang katawan ko dahil sa takot. Napakapit ako sa unan ko noong mas bumilis pa ang galaw ni Rodrigo. Panay ang pagsinghap ko sa pagpipigil lamang na huwag ako umungol. Ngunit noong bigla niyang isinubo ang isang dibdib ko at minasahi ang isa habang patuloy sa paggalaw ay napakapit ako sa kanyang buhok. Tama na, sigaw ko habang hinihingal. Kasabay niyon ang pagkawala ng isang ungol. Narinig ko ring umungol si Rodrigo at mas naging agresibo pa sa kanyang paggalaw. Oh, Jane, ungol ni Rodrigo. Marahan niyang kinagat ang tuktok ng dibdib ko kaya napaliad ako habang nakakapit sa buhok niya. Binitawan iyon ni Rod at hinawakan naman ako sa leg. Kumapit ako sa braso niya habang sinusubukan iyong tanggalin dahil pakiramdam ko ay nawawalan na ako ng hangin. I'm coming, ani ulit Rod at lalong humigpit ang paghawak sa leg ko at ang paggalaw sa gitna ko. Panay ang pagsinghap ko para sa hangin. Pakiramdam ko ay mawawalan na ako ng malay habang hinahayaan siyang galawin ako. Hanggang sa ilang sandali pa ay napaungol ng malakas si Rodrigo at tumigil sa paggalaw. Binatawan niya ang leg ko pero hindi siya umalis sa ibabaw ko. Naiiyak na napaubo-ubo ako at naghabol ng hininga. Akala ko mamamatay na ako dahil sa ginawa niya. Isinubsob ni Rod ang kanyang mukha sa leg ko. Ramdam ko rin ang pagod niya dahil sa mabilis niyang paghinga. Sa susunod, huwag ka nang tumanggi pa, Jane. You are mine. Keep that in mind, anya at biglang tumayo. Napasinghap pa ako noong bigla niyang hinugot ang pagkalalaki niya sa akin dahil hindi ako handa. Hindi na ako kumilos at tumalikod na lamang sa kanya. Niyakap ko ang sarili ko habang umiiyak. Diyos ko! Kung ganitong buhay ang magkakaroon ako. Kuhain mo na lang ako. Mariing nakatitig si Rodrigo Navarro, o Rod sa mga nakakikilala sa kanya sa mga taong sumasayaw sa gitna ng dance floor. May ilan na siyang natatanaw sa gilid-gilid ng club na mga magkakaparehang nag-umpisang uminit ang gabi. Hindi na nakapunta sa mga silid ang mga ito at doon na lamang piniling magtagpo. Wala naman itong problema kay Rod. Ngunit lahat na lang ata ay napapansin niya ngayon. Wala sanang problema ang pera sa kanya. Sa dami ng kanilang mga negosyo, mapaligal o iligal ay buhay na kahit magkaapo pa siya. Hindi niya lang matanggap ngayon na naisahan siya ng kanyang tauhan. Naikuyom niya ang kanyang kamao. Si James. Pinagkakatiwalaan pa naman niya ang lalaking ito dahil halos ituring na niya itong kapatid. Ngunit rinaydor lamang siya nito. Gov. Do you want to have some fun too? Mapang-akit na tanong ng isang babaeng kanina pa idinidikit ang malalaking dibdib sa braso ni Rod. Humitit mula sa sigarilyong hawak niya si Rod at tiningnan ang babae. Agad na umiti ang babae at mapupungay ang mga matang tiningnan siya. Nagsalubong ang kilay ni Rod. Kagaya lang ng babaeng ito sa mga babaeng palaging dumidikit sa kanya. Malandi. Hindi maitatago ang blonde nitong buhok at makapal na make-up ang pagiging mukhang pera nito. Muling humitit ng sigarilyo si Rod at pinatay ang upos sa ashtray. Tumayo siya sa harap ng babae na agad sumandig at bahagyang ibinuka ang mga hita. Nasapo ni Rod ang kanyang baba. Hinaplos niya iyon habang titig na titig sa hita nito. Do your thing, utos ni Rod. Binasa ng babae ang kanyang labi at agad na kumilos. Nagmamadaling inalis nito ang pagkakasinturo ng pantalon ni Rod. Tumingala lang si Rod at ilang sandali pa ay naramdaman niyang nakalabas na ang kanyang anaconda. Napasinghap siya noong hinawakan ito ng babae. Hinawakan niya ang ulo nito at agad na ipinasubo ang kanyang anaconda. Napatingala si Rod habang dinadama ang mainit na bibig nito. Bawat paglabas-masok ng kanyang anaconda sa bibig niya ay para siyang kinikiliti. Hindi na nakapagpigil pa si Rod. Hinawakan niya ang ulo nito at biglang isinagad ang kanyang anaconda sa lalamunan nito. Napaungol siya noong may uminit ang kanyang pakiramdam. Samantala, biglang napakapit ang babae sa hita ni Jello at naglikha ng tunog.
Para itong masusuka ngunit pinipigilan ni Rod at patuloy pa rin sa ginagawa. Hindi pa nakontento ang binata at gumalaw-galaw pa habang nakabaon pa rin sa bibig ng babae ang ari niya. Halos masuka na ang babae at tinapik na si Rod sa hita ngunit hindi ito tumigil. Bagkus ay kinapitan pa ng mahigpit ang buhok nito at mas bumilis ang paggalaw. Naluha na ang babaeng walang magawa kundi mahigpit na humawak kay Rod at pinigilan ang sarili na huwag masuka. Napapikit si Rod. Biglang pumasok sa kanyang isipan ang mukha ni Jane. Parang musika sa kanyang pandinig ang mga pagmamakaawa nito. Para siyang dinadala sa alapaap at mas lalong tumataas ang libido sa katawan. "Oh, Jane," unggol ni Rod. Mas bumilis ang paggalaw niya hanggang sa ilang sandali pa ay unti-unti na siyang nilabasan. Hinihingal na tumigil si Rod at hinugot ang ari mula sa bibig ng dalaga. Agad itong umubo-ubo at naghabol ng paghinga. Nangunot ang noo ni Rod at biglang hinawakan ang buhok ng dalaga. Hinila niya iyon hanggang sa mapatingala ito. "Ouch! You're crazy," sigaw nito. Nagsalubong ang kilay ni Rod at agad na nakaramdam ng inis nang makita niya ang mga luha ng dalaga. "Pathetic," galit na sabi niya noong makita niya ang takot sa mga mata nito. Ang hindi niya maunawaan sa ibang babae minsan sa tuwing pumupunta siya rito ay sa ganito palagi nauwi. Lalapit ang mga ito sa kanya ngunit bigla ay parabang natatakot na ang mga ito. Ginusto nilang lumapit sa kanya pero hindi naman pala kinakaya. "Leave." Agad na nagkumahog ang babae paalis sa inuupuan nito. Inayos na ni Rod ang kanyang pantalon at muling naupo. Nagsalit siya ng alak sa kanyang baso at tinunggayon. Ganito niya madalas inuubos ang kanyang oras pagkakatapos ng kanyang trabaho. Alak, club, sigarilyo at babae. Hindi na niya mabilang ang mga babaeng naikama niya. Wala rin siyang naging karelasyon dahil ayaw niya sa mga babae. Masyado silang maiingay para kay Rod. Updated naman siya sa lahat ng mga nangyayari sa kanyang paligid. Ngunit mas pinipili niyang ganito siya at hinahayaan ang kanyang uncle na gumalaw lahat. Ito rin naman ang gusto ng matanda. "Boss." Tumawag yung bata. May update na raw sa nag-upload ng video, balita ng isang bodyguard ni Rod. Agad na naikuyom ni Rod ang kanyang mga kamao. Tumayo na siya at nagmamadaling lumabas ng club na yon. May mga babae pang malalagkit ang mga tingin sa kanya kapag nadadaanan niya ang mga ito. "Slot," ani Rod sa kanyang isipan. Iyon ang tingin niya lahat sa mga babae. Kaya nagulat siya kay Jane dahil parang baliwala siya sa dalaga. Iyon pa naman ang ayaw niya. Habang inaayawan siya ay mas lalo siyang nanggigil na makuha ito. Pagkalabas ni Rod ay naroon na agad sa tapat ang kanyang sasakyan. Pinagbuksan siya agad ng sasakyan ng kanyang bodyguard. Hindi maiwasang magtangis ng mga bagang ni Rod habang salubong ang kilay na nakatitig sa unahan nila. Hindi niya alam kung ano ang magagawa niya sa taong nag-upload ng video na yon. Napakalakas ng loob nito kung sino man ito. Hindi ba nito alam na hawak niya ang buong Samar? Sisiguraduhin niyang hindi na ito sisikatan pa ng araw kapag makilala niya ito. Mabilis na nakarating sa kanilang mansyon si Rod. Agad siyang pumunta sa silid kung nasaan ang hacker na inupahan niya. Pagbukas niya ng pinto ay halos mapalundag pa ang tatlong kalalakihang naroon sa loob ng kwarto. Lahat sila ay nakatapat sa laptop na ibinigay ni Rod. "May update na?" seryosong tanong ni Rod. Tumikhim ang isang binata. "Ah yes, Gov." Binuksan ang account kung saan ini-upload ang video. "Saglit lang pero na-locate na namin ang lokasyon nito." Lumapit si Rod sa binata. "Where is it?" Biglang kumabog ng malakas ang dibdib ng binata. Presensya pa lang ni Rod ay kinakabahan na ito. Ni hindi nga nito magawang salubungin ang mga tingin nito dahil sa takot. "Sa university po." "University? Saan doon?" "Sa dorm ng mga 4th year. Business Management course." Napamura si Rod. Muli siyang lumabas ng kwarto. "Tawagin mo ang lahat ng tauhan. Hahalughugin natin ang hostel. Kung kinakialangang bali-baliktarin nyo ang buong building, gawin nyo," galit na sabi ni Rod. "I need to find who's the packing uploader." Wala akong pakialam kung babae man ito o lalaki. O kung bata pa. Binangga nila ako. Now they will know who's they're trying to fight with. Pagkaalis ni Rodrigo sa kwarto namin ay nagkulong na ako sa banyo. Iyak ako ng iyak dahil pakiramdam ko ay dumi-dumi ko na lalo. Napakababoy niya. Lahat na lang ng kasamaan ay nasa kanya na.
Paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko kung bakit ako pa. Pinaparusahan ba ako dahil sa ginawa kong pagtulong kay James? Kasalanan naman iyon ng mga Navarro ah. Pinatay nila si James. Napakarami rin nilang ibang pinatay. Wala silang mga kaluluwa. Nagbuhos ako ng nagbuhos ng tubig sa katawan habang umiiyak. Pakiramdam ko ngayon ay may nakadikit sa aking putik. Na kahit na anong gawin kong pagbuhos ng tubig. Pagsasabon sa katawan ay hindi iyon mawala-wala. Nandidiri ako sa sarili ko. Aalis na ako sa lugar na ito. Hindi ko na makakaya pa ang ginagawa sa akin ni Rod. Lumabas na ako ng banyo na nakabihis na. Mabigat na ang talukap ng mga mata ko dahil sa kaiiyak. Halos hindi ko na nga iyon maimulat. Inayos ko na ang mga gamit ko at inilagay sa maleta ko. Wala na akong pakialam kung pagagalitan ako ni Mama pero kailangan ko nang makaalis na rito. Mag-iiwan na lang ako ng sulat kay Lana dahil hindi ko na siya hihintayin pa. Napatingin ako sa kisam. Bigla kong naalala ang wallet ni James. Umakyat ako sa kama ko at pilit na inabot ang kisam. Umangat ng kaunti ang maliit na parte ng kisami, kaya agad ko nang kinapakapa ang wallet. Kinuha ko iyon at tinitigan. Dahil sa iyo. Siguro dahil sa iyo kaya ako nagkakaganito. Gusto lang naman kita tulungan, James. Please? Tulungan mo rin ako, naiiyak kong sabi. Bumuntong hininga ako at kinuha ang laptop ko. Bago ako umalis ay isisiwalat ko na ang lahat. Binuhay ko na ang laptop ko at agad na hinahap ang video na in-upload ko. Napakunot ang noo ko noong hindi ko na iyon ma-search. Ano nang nangyari? Sinubukan kong bisitahin ang account na ginawa ko pero wala na iyong laman. Hindi pwede to. Hanggang ngayon ay sinusubukan pa rin nilang linisin ang madumi nilang pangalan. Dali-dali kong inilog out ang account ko at binuksan ang dummy account na ginawa ko sa pag-upload ng video. Binuksan ko rin ang email na pinag-savean ko ng video at ilang files na galing sa laptop ni James. Kasama kong itinago ang laptop sa mga ginto para wala talagang makakita. Kung binababoy niya ako, kaya ko rin siyang sirain. Ilang beses kong sinubukang i-upload ang video, pero wala pang ilang minuto ay biglang may lumalabas na notice sa account ko na spam daw iyon. Maging sa ibang social media ay hindi ko pa rin magawang i-upload. Ano ang nangyayari? Bakit hindi ko ma-upload? Inis na sabi ko. Sinubukan ko pang gumawa ng ibang account pero ganon pa rin ang nangyayari. Sigurado ako nakagagawa to ng mga Navarro. Gusto talaga nilang itago ang ginagawa nilang kasamaan. Ang kakapal ng mukha. Halos mapaigtad ako noong biglang may kumatok sa pinto. Dali-dali akong tumayo at binuksan iyon. Jane. Nagmamadaling pumasok si Lana at muling isinara ang pinto. Napatingin siya sa kama. Ano nang ginagawa mo? Bakit may mga damit sa higaan mo? Lumapit ako roon at naupo ulit. Ikaw? Bakit ang aga mo ata? Nagpunas ng noo si Lana kahit hindi naman pinagpapawisan. Papaano? Hindi na naman natuloy ang klase. Alam mo kung bakit? Nandyan na naman iyong mga nakatatakot na mga lalaki, balita ni Lana. Nangunot ang noo ko. Ha? Sino? Iyong mga tauhan ni Gov. Nandito sila. Balak na naman daw maghanap sa mga dorm. Napanganga ako. Agad akong napatingin sa wallet at kinuha iyon. Bakit? Nagtatakang tanong ni Lana. Ano yan? Akmang kukuhain iyon ni Lana pero agad kong itinago ang wallet sa likod ko. Wala. Sumampa na ako ng kama at inabot ang kisam. Ano ba yan? Ang weird mo na naman ha? Saka, bakit parang nag-iimpak ka? Aalis ka ba? Tumango ako. Sandali lang. Ibalik ko lang to, naisuksok ko na ang wallet sa loob ng kisam. Ngunit noong aayusin ko na sana ang takip ay biglang bumukas ang pinto. Agad akong napatayo ng maayos at tumingin doon. Agad na nanlambot ang mga tuhod ko noong makita ko kung sino ang nasa pinto at unti-unting pumapasok. Napaatras din si Lana. Gov. Ano po ang ginagawa niyo rito? Tanong ni Lana. Diretsong tumingin sa akin si Rod. Tiningnan niya rin ang mga damit ko na nagkalat sa higaan ko. Tumigil siya noong nasa dulo na siya ng higaan. May pupuntahan ka, Jane? Tanong ni Rod sa akin at tumingin sa kisam.
At ano ang ginagawa mo riyan? Napalunok na ako. Dahan-dahan akong tumingin sa kisame at napanganga ako noong makita kong bahagyang nakaangat iyon. Pilit kong kinalma ang sarili ko at muling tiningnan si Rod. Ano nang ginagawa mo rito? Balik tanong ko. Sana hindi niya mahalata. Hindi sumagot si Rod. Nakatitig pa rin siya sa kisam. Magsasalita sana ulit ako pero bigla itong sumampa sa higaan ko. Ni hindi man lang ito nag-alis ng sapatos kaya nadumihan ang mga damit kong natatapakan niya. Natigilan ako noong tumigil siya sa tapat ko. Aatras sana ako pero hinawakan niya ako sa balikat. Binundol na ako ng kaba. Halos manuyo na ang lalamunan ko at pilit na pinipigilan ang sarili na huwag maiyak. Alam ko na kapag makita ni Rod ang nasa itaas ay sigurado akong katapusan ko na. Mukhang may tinatago ka. Agad kong hinawakan ang braso ni Rod at tinitigan siya sa mga mata. Ano naman ang itatago? Hindi ba alam mo ang lahat sa akin? Tanong ko. Umangat ang gilid ng labi ni Rod at dahan-dahang tumingin sa kisam. Sa tangkad niya ay madali lang niyang makukuha ang wallet sa ibabaw. Mahigpit kong hinawakan ang braso ni Rod noong itatas niya na ang isa niyang kamay. Biglang tumawa si Rod. You are making me more interested in what's above, Jane. Huwag kang mag-alala. Bumaba ang ulo ni Rod. Matitikman mo ulit ako mamaya. Nangilid na ang mga luha ko. Agad kong sinampal si Rod. Ang bastos mo talaga, sigaw ko. Jane, nag-aalalang sabi ni Lana. Hindi nagsalita si Rod pero naging mabalasik ang mga tingin niya sa akin. Wala na akong nagawa noong bigla niyang inabot ang kisam namin. Pero bigla siyang tumigil at napatingin sa may gilid ko. Sinundan ko ang tinitingnan niya at napanganga ako noong makita ko ang screen ng laptop ko. Agad na tumigil si Rod sa kanyang ginagawa at akmang kukuhain ang laptop ko pero niyakap ko siya sa baywang. What are you doing? Tanong ni Rod. Napaluha na ako at umiling-iling. Hinawakan ni Rod ang braso ko at pinilit akong alisin. Please, Rod. Pilit na inalis ni Rodrigo ang mga kamay ko hanggang sa manaig ito. Bahagyan niya akong inangat at hinarap sa kanya. Nakita ko ang pagtataka niya noong mapatitig sa akin. Umiiyak na umiiling ako. Rod, Napangiwi ako noong bigla niya akong tinulak. Tumama ang likod ko sa pader at napaupo sa kama. Pero ininda ko iyon. Mas lalo akong nataranta noong makita kong tinitingnan na niya ang laptop ko.